dumako ho tayo sa pangalawa nating topic. Dahil ho, napag-usapan na din natin ang PDP, mga bossing, lubos-lubusin na natin sa PDP. Oh, ha? Ayan. PDP laban meets with Chinese Communist Party counterparts. Aba, ibang klase, ano? Mga kababayan, mga boss chief sir. Oh, mukhang meron ng branch ng CCP dito sa Pilipinas At yun po ay mukhang sa pangunguna ng PDP laban. Kaya ho, mga bossing, etong nakita kong sinabi ng ating Pangulo, sila din po ang pinatutungkulan nito Ay, hindi ko pala pinapakita. Nagsasalita ako, wala pala dyan. Sorry. Oh, ito yung PDP. Oh, yan. PDP laban meets with Chinese Communist Party counterpart. At ayan po ay nakabalandra doon sa official PDP laban. Oh, sabi kaya nasabi natin may counterpart na yata. O meron ng branch ang CCP sa bayan natin. Ano ba 'yan? Sa pangunguna ng PDP laban. Kaya po mga kababayan, ito yung sinabi ng Pangulo, sila po ang una kong naisip Sabi ng Pangulo, wala Sa kanila ang pumapalakpak China. Wala sa kanila ang pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Kasi ano sinasabi ng mga DDS? Hindi naman kasi sa atin yan pinipilit natin na maging sa atin. Sa kanila ho, mga kababayan, ganon paurong, pabigay, no? Sa inyo na yan. Basta wag nyo kaming kanyunin. Ganon ang nila, ang paniniwala ho nila, mga bossing. Paano naman ho? Yung pag-aalay ng buhay ng ating mga bayani nung panahon. Yung ating mga bayani, hindi po nila inisip, kung ako ay mamatay dito, wala naman akong magiging benepisyo. Hindi po nila inisip yun. Ang inisip nila, mamatay man ako dito sa labanan na ito, ang magbebenepisyo sila Mark Ramos. Yung mga susunod na henerasyon namin. Di ba? Pambansang nanay, survivors? Pinaglaban ng ating bayan, mga bossing, doon sa mga mananakop. Di ba? Pero etong mga henerasyon ng mga DDS, sa kanila na yan. Ang unang mga ipambala si Mark Ramos, ipambala sa kanyo niya kasi gustong lumaban sa China. Ako ho, mga kababayan, kung ganyan ang mangyayari at sinabi na naghahanap ng mga lalaban o ng mga volunteer na lalaban po kung nasa digmaan tayo, mga kababayan, masaya po akong sasabihin ko, sasama ako dyan. No? Maninindigan ako para sa bayang Pilipinas, mga bossing. Yung iba mga DDS, duwag Pinagmamalaki pa ho nila yung kaduwagan nila. Pinagmamalaki pa po nila yung pamimigay nila nung ating mga isla. Ano sabi ng Pangulo? Natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig, tinatamaan ng ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda. Di ba? Naalala nyo yun? Haharangin yung ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron, inaagaw ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bayan. Di ba mga kababayan? Eto para magets mo ko, Luwer Salazar, kasi mahina ang kukote mo. Yang digong mo, nung panahon nang siya ay nanunungkulan, hinarang yung mga mangingisda natin. Di ba? Eto, bobo ko na lang puta kapag hindi mo pa naintindihan tong gago ka. Naku, sorry, kala ko nasa MRU tayo. No? Ngayon, mga kababayan, yung digong, nung panahon niya, nagkakaroon ng pag-akyat doon sa tawag dito, bangka ng ating mga mangingisda. Inaakyat ng mga Coast Guard ng China. Mga bossing, kinukuha yung malalaking mga isda na nahuli po ng ating mga mangingisda.
kukuhanin, no? Ang lalaki, yung mga libo-libo ang presyo, yung masasarap na huli nila. Tapos ang gagawin, bibigyan ng pampalubag na loob. Yosi at alak. O yun daw. Pinagtanggol ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? Barter ang tawag dyan. Palitan ng produkto. Putik, magkano lang yung Yosi? 20 pesos, 50 pesos? O magkano yung alak? 100. Pero yung nawala sa atin, nawala doon sa mga mangingisda natin, libo-libo ho. No, na sana kikitain na nila. Mga kababayan. O yun ba ang magaling na presidente? Di ho ba, mga kababayan? Kawawa yung mga mangingisda natin nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Imbis na ipagtanggol yung ating mga mangingisda, wala ang ipagtatanggol pa, yung China. No? Barter daw po yun, palitan. Bukod sa nasira na yung kalusugan ng mangingisda mo dahil ang pinampalit doon sa isda, alak at yosi, pwede pa nilang ikamatay yan. Tama ang ginawa ni Digong. Wala ho, mga kababayan. Kaya naman ang ating gobyerno, pati na ho tayo, sambayan ng Pilipino. Napapaisip talaga tayo eh. Ito bang mga to, mas mahal nila ang China kesa sa ating bansa? Meron tayong mga naririnig nung panahon na nagsalita si Katrina Ponce Enrile na meron daw ng gagaling na pondo galing po sa China para dito sa mga to. At eto, nakita natin mga bossing, sabi ko tuloy, baka nga, baka nga, pagmamalaki ng PDP laban, meet daw nila yung mga Chinese Communist Party counterpart. So naisip ko naman, may branch na sila dito sa pangunguna ng PDP laban. Ngayon, yung mga iniisip po natin, baka itong mga to ibinebenta talaga tayo sa incheck Hindi po malayong maisip natin yan, mga kababayan. No? Hindi po malayong isipin natin na ang vice-presidente natin kaya hindi po makapagsalita about sa West Philippine Sea, mga bossing, dahil po mapapagalitan siya ni Xi Jinping. No? Kung magsalita siya na pabor sa mamamayang Pilipino na atin ng West Philippine Sea, mapapagalitan siya ni Xi Jinping. Kung sakali naman na magsalita siya na pabor sa Chinese, yari lalo yung kanyang kandidatura sa 2028. O kaya, anuman ang mangyari, hindi sila magko-comment. Di ba? No comment. Kahit anong mangyari, no comment. At gagatungan pa ni Pulong. Hindi trabaho ng Vice President ang magkomento sa West Philippine Sea. O, di ba? Halata, mga bossing. Kaya, sibak din sa National Security Council. PDP laban recently met with the International Department of the Chinese Communist Party and Sheraton Hotel, Pasay City, and boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Buong klase, No, kayo nangunguna dyan, ha? Huwag nyo naman kaming ibenta. Ano po? Baka isipin ng mamamayang Pilipino, huwag iboto yung mga kandidato nyo. Kasi dikit na talaga kayo sa China. Di ba?